Kay tagal nang ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin. At sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Sino ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal. Ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di ka na mawawala sa akin. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan ika'y mawala sa akin. Sa akin.
May galak natin silang samahan at ipagpuli ang araw na ito na kanilang pinili upang humarap sa dambana. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa harap ng Diyos tayo nagtitipon upang saksihan ang kasal ng Patrick at Catherine. Halinawa sa pamagitan ng ating mga panalangin, makamit nila ang mga biyaya ng langit na siya ang kanilang kailangan mula ngayon magawakas sa kanilang buhay bilang mag-asawa. At ingabinin ng ating mga kasalanan upang tayo may marapat mag-isa sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos. At sa inyo mga kapatid, kalungkaon at kasalan sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Bawat tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa paglikha sa sangkatauhan, niloko ang lalaking babae ay magkamo ng kaisahan. Pagpupurin mo sila Patrick at Catherine sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan upang ngayong pinagpuuna sa pag-ibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mamuhay kayo ng puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin. Nihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalikuya na hangin sa Diyos. Mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, sa kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano isang sagpalangan ng lunis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus sila. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at pagsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay nagiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag kailanman paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na po ang lahat. Patrick at Catherine, tatlong mahalagang sangka na isang maayos, mahumang, at kalugod-lugod na pagsasama sa mata ng Diyos ang nais natin bigyan ng pansin sa araw na inyong kasal ngayong umaga. Una, siyempre ay pag-ibig. Kung walang pag-ibig, wala naman dapat ikasal. Hindi pwedeng ikasal ang hindi nagmamahalan. Hindi pwede magtitigan ng dalawang tao. Kahit kasal sila, sa mata mo ng Diyos, hindi sila kasal. Kung hindi nagmamahalan. Kasi kung ino talaga po ng requirement sa kasal, dapat nagmamahalan ng dalawang tao. Kung walang pagmamahal, walang dapat kasal na magyan. At kung nakasal na sila, wala ng bisa yung kanilang kasal. Kahit sila ay may seremonya ng kasal. Yun ang pinatutunayan sa
sa tinatawag na pagpapawalang bisa ng mga kasal sa simbahan. Wala talagang divorce sa simbahan. No? Ang pinatutunayan lang doon, hindi sila dapat nakasal in the first place. Sabihin na yung deception, may mga panlulokong nangyari, kaya naikasal at hindi dapat ikasal. Halimbawa, hindi pala talaga nagmamahalan. Kaya kasama sa interview sa kasal, malaya ba ang desisyon yung dalawang magpakasal? Pag pinili, hindi pwede tuloy ang kasal. Kahit na ready na lahat ng reception, nino at nina, kahit hindi magpili na inyong gagastusin. Hindi pwede kasal ang hindi nagmamahalan. Ano ba sasaluhan nila? Kung hindi pala nagmamahalan. Di ba? Okay, so talagang pagmamahalan ko na requirement sa kasal dahil yung pagmamahalan na yan, pag-ibig na yan ay galing sa Diyos at nakikibahagi lang yung ikinakasal sa pag-ibig ng Diyos. No? At yun ang dahilan kaya umaharap sa altar, sila Padre Catherine sa umalang ito na mamahalan sila. Ikalawang requirement ay katapatan. Hindi sapat na mahal mo ang isa't isa. Dapat tapat kayo sa isa't isa. No? Kasi minsan sabihin na may asawa ko, mahal ka aking asawa, mahal ko rin yung aking crush. Mahal ko rin yung iba. Hindi pwede marami kang mahal. Isa lang naman kasi ang sinumpaan mo sa harap ng Diyos sa altar. Diba? Hindi pwede mahal mo ang aking asawa at iba pa. Pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi pwede pa etc. Dito sa harap ng Diyos, etc. Di ba pa? Isa lang ang pinakakasal ng tao. Sa harap ng Diyos, nakatali ka sa isang tao mahal mo at sinumpaan mo mamahalin, siya lamang ang nagpapas, sumpaan niya sa harap ng Diyos. Walang lumuhan, walang bulahan, ito'y tapat na sumpaan. Kaya, Catherine at Patrick, yan ang ikalawang sakap na yan ang pangahalaga. No? Sigurado mas maraming mas magandang babae kaysa kay Catherine, di ba? Oo nga si Patrick. Di ba ang pagkakita? Diyo, ibig sabihin, kahit mas maraming magandang babae, pero isa ng pinakasalan mo, ito mo magiging tapat. Di ba? Mas marami mas guwapo kayo sa Patrick, pero si Patrick pinakasalan, hindi Catherine. No? So hindi siya pwede alay na natatapatan sa iba. Sa isa lang. No? Yan nililino natin, kaya nakakawit lang maraming pamilya eh. Kasi nagkakaproblema sa katapatan. Mahal mo ng asawa mo, pero minsan sa katapatan nagkakaproblema. Yung faithfulness ang nababasag o nababalira. At dahil nagkakaproblema, nagkakaroon ng sama-samang problema kapag hindi natapat yung mag-asawa sa isa't isa. At ikatlo, siyempre pananampalataya, tayo Kristiyano. Tayo ay mananampalataya. So hindi pwedeng kayong dalawa lang. Dapat kasama ang Diyos. Hindi pwedeng sa pagkasama kayong dalawa lang mag-asawa. Dahil tayo na anak ng Diyos ay Kristiyano, isasama niyo ang Panginoon. Ang Panginoon ang sentro ng buhay, pamilya, buhay mag-asawa. Hindi pwedeng i-chekwera ang Diyos. Kaya na nagkakalulo dahil parang wala ang Diyos sa pag-asama. Parang malayo ang Diyos ng pamilya sa Diyos. Kaya napakahirap dalhin, napakadali bumigay, kasi parang walang pinabubulo ng lakas. Parang hindi kasama ng Diyos sa pamilya, sa pag-asama ng mag-asama. So napaka-importante, pangatlo, ay ang pananampalataya. Babaunin ko yan sa inyong pag-asama. Kasi maraming bagay tayo hindi kaya kung wala ang Diyos. Maraming tayong bagay na hindi kayang gawain at gawin. Mahina ang tao kung wala ang Diyos. Kaya importante ang Diyos.
Kaya nga ho, si Catherine at si Patrick, humarap sa Diyos sa Diyos. Hindi sila sa Diyos humarap. Hindi sila sa Diyos humarap. Sa Diyos. Kasi ramdam nila at naniniwala sila, kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. No? Maraming bagay ang kaya nabigay ng Diyos, hindi kaya nabigay ng mayor o ng pwes sa kasal. Diba? Kaya nga ho, sa Diyos tayo dapat humaharap sa kasal. Hindi sa isang government official. Kasi legal yun. Pero hindi naman legal ito na kailangan ng mag-asawa. Madali yung legal, papel lang yung perma, tapos. Pero ang kailangan natin ay Diyos. Higit pa sa mga papel ng Diyos. At minsan nakakalimutan ng iba. No? Sabihin ng iba, kasi mahal magpakasal sa simbahan. Ang nagpapamahal sa kasal sa simbahan ay hindi simbahan, hindi yung kinakasal. Tandaan niyo po yan, ha? Kasi minsan, yung nagiging dahilan at nagpapakasal sa simbahan, mahal daw. Ang nagpapagastos sa kasal sa simbahan ay yung nagpapakasal. Sabi ko ba, kahit naka-t-shirt sila, ikakasal ko. Hindi ko requirement ang kung ano-ano. Yung requirement na maraming inom at nina sa Paris okay. Dalawa makaputing t-shirt si Patrick at si Ate kakasal po yan eh. No? Requirement ba ang lumaklak sa kasal? Hindi. Requirement ba ang reserve sa kasal? Hindi. Makain si Charlie yung inom at nina tapos ang kasal. Tayo ay pinagbibitangan natin ang simbahan na magastos sa kasal ng simbahan ay maraming pinagpapakasal ng simbahan. Maling kaisipan, tinuturo ang mali. Kawawa naman ng Diyos, pinagbibitangan pa ng mali. No? Sa pinakasimpleng paraan, kaya makasal sa simbahan. No? May mga maswerte ng simbahan. Kasalan bayan. Wala akong bayan yun, wala kang iisipin, requirements na isasabihin. Kung hindi ko talaga makatwiran na pagbitangan ng simbahan na parang pinagkakaitan ng mag-asawa ng sakramento ng pag-arap sa Diyos dahil nasa pag-iisip na mali. No? Kawawa yung mag-asawa, kawawa pa ang simbahan. Importante ang okasyon na ito, umaharap sila Catherine at Patrick sa harap ng Diyos. Dahil sila ay mananampalataya sa Panginoon. So huli, Patrick at Catherine, pag-ibig, katapatan at mananampalataya. Yan ang kailangan nyo magsikapan, manatili kayo meron yan, manatili kayo na tatay ng totoo para maging magandang inyong pagkasama at pagpapamilya. Maaari na pong sindihan ng kandila. Sa pagkiniwa ng muling hapunan, ulit-ulit kayong makisalo sa lapat ng kanyang pamamahala. Ngayon ay musang loob na kayo tumutulong sa sambayanan ito at tumihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na mabubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. Sa ating sambayanan ng Kristiyano, hinihiling ko kayo ng katapatan at ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Catherine, bumaba sa ito ang iyong pagpalingkod upang makaisang rintig si Patrick na iyong pamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Catherine, bumaba sa ito ang iyong pagpalingkod upang makaisang rintig si Catherine na iyong pamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Nakahanda ba kayong lumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa inyong bayan na umaasa ng maaaring
upang sila inyong malakihing bilang mabuting mamamayang Kristiyano. Opo, Father. Pinawal ko pa pagkakataling sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagpaubinin na yung mga bahalan. Ipahayag ninyo hindi magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Catherine, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita naging aming asawa sa hirap at ginhawa, sa pusa at kagaya. Sumunod kayo sa amin, kundi papalisin namin kayo dyan. At tanging karugtong ng aming buhay, ngayon ang kahingan. Patrick, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aming asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at kagaya. Ikaw lamang ang aming iniibig, at tanging karugtong ng aming buhay, ngayon at kailanman. Pinagpapatuloy natin ang simbahan at itibay ko ang pinagmasbasan, pagkataling puso ng pinagtipan sa Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.